Akala mo ba pare-pareho lang ang bigat ng bawat bituin? Ang isang pangungusap na may halong malamig na pangungutya ay umalingaunggaw sa tanggapan ng bagong general ng Division ng Lakan ng Hukbong Katihan ng Pilipinas. Ang mga pagbati at papuri na kanina lamang ay nagpapagaan ng loob ay biglang nanlamig. Sa gitna ng katahimikan na tila huminto pati ang pagdaloy ng hangin, si Major General MG Aurora Aura Liwanag, ang bagong hirang na general, ay walang imik na nakatitig sa lalaking nakatayo ng bahagyang pahilis sa harap niya. Ang dalawang pilak na bituin sa balikat niya ay sumasalamin sa liwanag ng fluorescent at nagpapalabas ng isang malamig na kislap. Ang pinakabatang babaeng two-star general sa kasaysayan ng hukbo, summa cum laude ng Philippine Military Academy at dumaan sa iba't ibang mahahalagang posisyon. Ang pag-upo niya sa pwesto ay isang malaking balita sa buong sandatahang lakas. Ngunit ang nasa harap niya ngayon, ang isang lalaking may edad na, ay tila tinatrato ang lahat ng kanyang alamat at karangalan bilang simpleng tsismis. Ang sinabi mo ba ay nararapat bang sabihin sa isang general? Ang boses ni MG Liwanag ay mababa at kalmado. Walang bakas ng galit o pagkabahala. Tanging yelo lamang ang nangingibabaw. Sa tono ng kanyang boses, ang lalaki, si Coronel Col. Tomas Timo Sagrado, commander ng ICA-5 Regimento ng Bagwis, 5th Wing Regiment, sa ilalim ng Lakan Division, ay bahagyang kumunot ang noo. Sa kanyang matipunong pangangatawan na halos sumabog ang balikat ng kanyang uniforme, maitim na balat at malalalim na kunot, pinatunayan niya ang kanyang buong buhay na ginugol sa larangan. Siya ay higit sa 10 taon nang naninilbihan sa Lakan Division, isang turf owner na umabot sa posisyon ng komander ng rehiyemento. Habang nagpapalit-palit ang mga dibisyon general, matatag siyang nanatili sa kanyang posisyon. Ang kanyang impluwensya sa unit ay talagang napakalaki. Ang buhay na hari ng Lakan Division ay isang bukas na lihim sa mga sundalo. Humihingi po ako ng paumanhin kung nagkamali ako ng pagkaunawa, General. Nais ko lang pong ipahiwatig na ang karanasan at edad ay hindi maaaring baliwalain, si Col. Sagrado ay nagsalita ng tuso at bahagyang yumuko. Ngunit sa kanyang mga mata, walang anumang bahid ng paghingi ng tawad. Sa halip, mayabang siyang tila nagtuturo sa isang bata. Ano ang alam ng isang supling na may bituin sa lamesa? Iyon ang sinasabi ng kanyang mga mata. Si MG Liwanag ay walang imik na dinampot ang kanyang baton na nakalagay sa lamesa at bahagyang itinuro ang regimental insignia sa dibdib ni Col. Sagrado. Koronel, ang karanasan at edad ay karapat-dapat igalang. Ngunit hindi iyan maaaring maging kalasag para sa kabulukan at korupsyon. Hindi ko po maintindihan ang ibig ninyong sabihin. Hindi mo naiintindihan. Kung gayon, sisimulan ko na itong ipaintindi sa iyo ngayon. Tumayo si MG Liwanag at ibinaba ang baton. Sa kanyang taas na higit sa 57 at walang anumang gusot na combat uniform, habang naglalakad siya sa tabi ni Col. Sagrado, isang malamig na autoridad ang bumalot kay Coronel Sagrado, kasabay ng amoy ng bagong plansang uniforme. Simula ngayong araw, ang lahat ng orihinal na dokumento tungkol sa pagpapakain, rations at konstruksyon ng ICA-5 Regimento ay ilipat sa opisina ng Dibisyon General. Ako mismo ang magrerepaso nito. General, ito po ay labag sa batas. Labis na paggamit ng kapangyarihan, ito ay isang natatanging autoridad ng rehiyemento. Namula ang mukha ni Colno, Sagrado. Kitang-kita ang pagkataranta sa kanya. Hinawakan ni MG Liwanag ang doorknob ng kanyang opisina, bahagyang lumingon, at tiningnan siya. Isang malamig na ngiti ang nakapaskil sa kanyang labi. Labag sa batas. Mabuti, kung gayon, ito ang sasabihin ko. Ito ay isang utos. Susuway ka ba? Kinagat ni Colin Sagrado ang kanyang labi. Sa harap ng salitang utos, wala nang ibang pagpipilian ang isang sundalo kundi ang pagsunod. Itinago niya ang kanyang nanginginig na kamao sa likuran at pilit na bumulong. Masusunod po, magandang sagot, Koronel. At simula ngayon, ipapakita ko sa iyo kung bakit mas mabigat ang bituin sa balikat ko kaysa sa iyo. Blag. Sumara ang pinto ng opisina. Si Col Sagrado, na naiwang nag-iisa, ay nanatiling nakatayo ng matagal. Ang kanyang mukha ay nagpapalit-palit ng kulay, at di kalaunan ay napuno ng malalim na anino. Pakiramdam niya ay biktima siya ng isang matinding panlilinlang ng isang babaeng supling na akala niya ay basta-basta lang. Pagkalipas ng ilang araw, si MG Liwanag ay nagpuyat sa kanyang opisina kasama ang tumpok ng mga dokumento. Tanging si Major Mige Joven Jojo Reyes, ang tapat niyang aide-de-camp na kasama niya simula pa noong cadet days, ang nagbabantay sa kanya. May mali talaga, General. Lalo na ang Bill of Materials para sa konstruksyon ng bagong barracks ng ICA-5 Regimento na nagsimula noong nakaraang taon, sabi ni Mige Reyes at inabot kay MG Liwanag ang ilang papel na may red pen na marka. Nakasaad na gumamit sila ng grade A na fire retardant na materyales, ngunit ang presyo ay tinakda sa antas ng grade B na materyales, malaki ang difference. Hindi lang presyo. Hindi po.
Ang dami rin ay tuso nilang pinalaki. Bakal, semento, maging ang maliliit na pako sa bawat item, may bahagyang, ngunit matiyagang, paglustay ng pondo. Tiningnan ni MG liwanag ang dulo ng daliri ni Madge Reyes habang naglilipat ng pahina. Tuklapin ang malaking bato ng paunti-unti. Si Cole. Sagrado ay tuso at maselan sa kanyang pamamaraan, nagnanakaw sa yaman ng hukbo sa paraang hindi madaling mapansin ng sinuman. Hindi siya gumawa ng isang malaking nakawan ng isang beses. Sa halip, dahan-dahan, at patuloy niyang inipon ang kanyang kayamanan sa mahabang panahon tulad ng pagpapatumba ng isang anthill ng langgam. Isang local construction firm lamang ang nag-iisang kontraktor. Ang Mega Build-Up Construction iyan, at may chismis na ang may-ari ay kababayan, townmate at kumpare ni Coronel Sagrado. Chismis. Kumpirmahin mo kung totoo ang chismis na iyan. At kopyahin mo ang lahat ng dokumentong ito at itago ng hiwalay. Ibalik ang mga orihinal sa ika-5 Regimiento. Ibalik po? Pero evidence po ito. Nagtatakang tumingin si Madge Reyes. Kung masyado tayong matagal na nakahawak sa pain, mararamdaman ng isda. Kailangan nating magpanggap na hindi natin nakita ang mga dokumentong ito na wala tayong alam. Sa ganoong paraan, magiging pabaya sila at magpapakita sila ng mas malaking tail. Ang mga mata ni MG Liwanag ay kumislap tulad ng isang mandaragit na naghahanap ng biktima sa dilim upang pabagsakin ang malaking kuta na si Cole. Sagrado, hindi niya gagamitin ang pangunahing gate, kundi ang pinakamaliit at pinakahumaling na butas. Nang gabing iyon, may anino na matagal na nakatingin mula sa malayo sa bintana ng opisina ng general na hindi papatay ang ilaw. Si Corny Tomas Sagrado iyon. Nakasandal siya sa kanyang command car, may sigarilyo sa bibig na matagal ng malamig. Hindi niya sinindihan. Tinitigan lamang niya ang ilaw sa dilim, pinaparamdaman ang mapait na lasa ng sigarilyo. Aurora Liwanag, paano mo naglakas loob na kalabanin ako? Pumasok sa isip niya ang mga alaala noong bata pa siyang Second Lieutenant, 2L, mga dekada na ang nakalipas. Ang buhay niya sa militar ay sinuportahan lamang ng katapatan at tatag. Nagpagulong-gulong siya sa putik, muntik nang mawalan ng daliri dahil sa frostbite, at naranasan ang sakit ng pagkawala ng kanyang tauhan sa isang operasyon bago siya umabot sa posisyong ito. Sa kanya, ang militar ay ang buhay mismo, at ang ika-5 Regimiento ay ang kanyang kaharian. Ngunit ngayon, may isang batang babae na walang pinagmulan ang nagtatangkang sirain ang kanyang kaharian. Ang paglustay niya ng mga suplay ng militar upang palakihin ang kanyang yaman ay hindi niya itinuturing na simpleng korupsyon. Rasyonalisasyon niya na iyon ay isang lehitimong gantimpala para sa kanyang mahirap na buhay sa militar at isang kailangan na paraan upang alagaan ang kanyang mga tao. Nagbigay siya ng pera para sa field rations ng kanyang mga tapat na sundalo at tumulong sa mga gastos ng mga opisyal na may problema. Sa pamamagitan ng pakikipagsabuatan sa mga lokal na kontraktor, nag-uulat siya sa mas mataas na command na nakatipid siya ng pondo at ginamit ang difference upang patatagin ang kanyang kaharian. Naniniwala siya na ito ang kalikasan ng fieldwork. Isang pamamaraan na hindi kailanman maiintindihan ng mga taong nakaupo lang sa likod ng lamesa at naglilipat lamang ng mga papel. Tingnan lang natin, Aurora Liwanag. Kung gaano kakatagal mananatili, inihagis niya ang ginungguyang sigarilyo sa lupa at dinurog gamit ang sapatos niya at nagmaneho siya palayo sa dilim. Sa ilalim ng katahimikan na bumabalot sa camp ng Lakan Division, ang curtain ng isang hindi nakikitang digmaan ay nagsisimula pa lamang bumukas. Ang matinding labanan sa pagitan ng dalawang bituin at isang koronel ay nagsisimula pa lamang. Alam ni MG Liwanag na hindi gagana ang isang direktang pag-atake. Isang linggo na ang lumipas mula nang ibalik niya ang mga dokumento, ngunit ang ika-5 Regimiento ay tila payapa, na parabang walang nangyari. Si Cole Sagrado pa nga ay nagpadala ng additional na mga ulat sa opisina ng general na perpektong naayos, tila isang textbook, walang anumang mali. Tinatagalaan lang tayo ng lalaking iyon, general, sabi ni Madge Reyes, hindi maikubli ang inis. Alam ko. Ngunit hindi natin kailangang magalit. Ang mahabang buntot ay tatapakan sa huli. Sabi ni MG Liwanag habang sumasakay sa kanyang command vehicle. Ang kanyang destinasyon ay isang patrol base sa ilalim ng ika-5 Regimiento. Ito ay isang surprise visit. Simula ngayon, araw-araw, magsasagawa ako ng mga unannounced inspection sa buong dibisyon. Tututukan ko lalo ang mga unit sa ilalim ng ika-5 Regimiento. Huwag kang palalampasin ng kahit na anong maliit na detalye at itala ang lahat. Masusunod po. Ang command vehicle ay umalis sa headquarters, nag-iwan ng alikabok. Si MG Liwanag ay nag-isip habang pinapanood ang mga tanawin ng camp na dumadaan sa bintana. Si Cole Sagrado ay hindi lamang isang tiwaling opisyal. Sa mahabang panahon, nagtayo siya ng sarili niyang ecosystem sa ika-5 Regimiento. Sa loob nito, siya ay parehong predator at protector.
Sa mga sumusunod sa kanya, may karot, sa mga lumalaban sa kanya, may whip, upang sirain ang matatag na kartel na iyon, hindi sapat ang external shock. Kailangan niyang lumikha ng crack mula sa loob. Pagdating sa patrol base, hindi niya masyadong pinakinggan ang ulat ng battalion commander at dumiretso sa barracks ng mga sundalo. Ang buong batalyon ay nagulantang sa biglaang pagbisita ng general. Ang mga bota mo, kailan mo ito natanggap? Tinuro ni MG Liwanag ang luma at punit na sapatos ng isang sundalo. Ako po, Private First Class, PFC, Santos, 3 buwan na po, General. Imposibleng mapudpod ang sole ng sapatos ng ganoon sa loob lamang ng 3 buwan. Kahit sino ay makakakita na iyon ay luma na, ginamit sa loob ng ilang taon. Dahil ba walang sukat na kasya sa iyo, kaya mo kinuha ang sapatos ng senior mo? Hindi po, General. Kinuha ko po mismo sa supply section, ang mga mata ng sundalo ay nanginginig sa kaba. Hindi na nagtanong si MG Liwanag at nagpatuloy sa susunod na barracks. Sa pagkakataong ito, binuksan niya mismo ang locker ng mga sundalo. Ito lang ba ang rain gear mo? Alam kong 2 set ang ibinibigay sa bawat tao. Ang mga sundalo ay nanatiling tahimik, hindi nagsasalita. Hindi mahirap basahin ang katotohanan sa likod ng kanilang katahimikan. May isang tao na nagnanakaw ng mga supply na para sa mga sundalo sa frontline. At malinaw na si Cole, sagrado ang nasa likod nito. Naghapon si MG Liwanag, inukilkil ang lahat ng subunit sa ilalim ng ika-5 Regimiento. Lumang kantin, punit na poncho, combat rations na malapit ng ma-expire. Ang mga bakas ng korupsyon ay nakakalat sa buong camp na parang alikabok. Ngunit wala siyang decisive evidence. Ang mga sundalo ay tila nagkasundo na hindi magsalita, at ang mga opisyal ay paulit-ulit lamang ang palusot na ginagawa nila ang lahat, ngunit may problema sa supply. Lahat ay natatakot sa hindi nakikitang kamay ni Cole, sagrado. Nang gabing iyon, pagbalik ni MG Liwanag sa kanyang opisina, nagulat si Madge Reyes ng may madilim na mukha. General, ang supply officer ng patrol base na binisita ninyo kanina ay biglang inutusan na lumipat ngayong gabi. Inilipat siya bilang logistics officer sa headquarters ng ika-10 Regimiento. Gumawa na siya ng hakbang? Isang mapait na ngiti ang lumabas sa labi ni MG Liwanag, patunay iyon na ang bawat galaw niya ay nai-report kay Cole. Sagrado in real time. Ang ika-10 Regimiento ay isang malaking spiderweb, at siya ay isang paru-paro na nakulong dito. Ang bawat pagaspas ng kanyang maliit na pakpak ay inire-report sa gagamba. Madge Reyes, sino ang mapagkakatiwalaan natin sa hanay natin? Isang tao na alam ang mga panloob na gawain ng ika-5 Regimiento, ngunit hindi na dungisan ni Cole ni Sagrado. Mahirap po iyan, General. Karamihan ay konektado o natatakot kay Coronel Sagrado. Mayroon siguro. Isang tao na nakakita sa kalokohan, ngunit walang magawa kundi ipikit ang mata, ngunit may kutsilyo sa loob. Kailangan nating hanapin ang taong iyon. Kinuha ni MG Liwanag ang isang lumang larawan mula sa drawer ng kanyang lamesa. Ito ay larawan niya kasama ang kanyang mga classmate noong PMA cadet pa siya. Lahat sila ay mukhang sariwa at puno ng kasigasigan. May isang lalaki sa larawan na nakakapit sa kanyang balikat at nakangiti ng malawak. Ngunit nag-aalangan si Madge Reyes. Pero ano? Pero kilalang hindi sila magkasundo ni Coronel Tomas Sagrado. May tsismis na ilang taon na ang nakalipas, nagreklamo si MSGT. Panganiban tungkol sa supply corruption pero muntik siyang madisiplina dahil sa false accusation. Sinasabi ng lahat na si Coronel Sagrado ang gumawa noon. Ganoon pala. Ang mga mata ni MG Liwanag ay kumislap. Sa wakas, nahanap niya ang matalim na kutsilyo na puputol sa spiderweb. Si MSGT, Ben Panganiban. Siya ay 2 taon na senior ni MG Liwanag sa PMA. Isang mabait na tao na nag-alaga sa kanya na parang kapatid bilang isang kadet na walang yaman o koneksyon. Tinatawag siyang Stone Buddha dahil sa kanyang matigas na pag-uugali na hindi makakita ng kalokohan. Ang katotohanan na siya ay nabigo sa pag-iimbestiga sa korupsyon ni Cole Sagrado ay, ironically, patunay na buhay pa rin siya. Patunay na ang kanyang military spirit ay hindi pa nasisira. Kinabukasan, si MG Liwanag, na nakasibilyan, ay pumunta sa isang simpleng karinderya sa bayan ng camp, si MSGT. Panganiban, na nauna nang naghihintay, ay sumalubong sa kanya. Nang walang uniforme, mukha siyang matanda, tila hinarap niya ang lahat ng pagsubok ng buhay. Wala na ang kasiglahan niya noong cadet days. Matagal na po tayong hindi nagkita, General. Hindi, Aura, ngumiti si MSG. Panganiban ng may pag-aalinlangan at tumayo. Ben, huwag kang mag-alala, hindi ito militar. Tawagin mo akong Aura, nakangitiring sabi ni MG Liwanag habang umuupo. Ilang sandali silang natahimik. Ito ang gap na nilikha ng mga alaala ng nakaraan at ang katotohanan ng kasalukuyan. Mahirap, hindi ba? Si MG Liwanag ang unang bumasag sa katahimikan. Ang alin po?
Narinig ko ang tungkol sa paghihirap mo dahil kay Coronel Sagrado. I'm sorry. Dapat ay mas maaga kitang hinanap. Si MSGT, panganiban ay walang imik na pinuno ang baso ng gin at ininom ito ng mabilisan. Sa isang malakas na paghinga, lumabas sa kanyang bibig ang mga salita na may halong kapaitan. Napakabobo ko. Sinubukan kong durugin ang bato gamit ang itlog. Ngayon, wala na itong saysay. Hinihintay ko na lang na matapos ang serbisyo ko. Hindi ito walang saysay. Ang buto na itinanim mo noon ay nagsisimula na ngayong tumubo. Ako ang magdidilig at magpapataba. Ikaw, maging panangga sa hangin para sa punla. Taos-pusong sabi ni MG Liwanag. Ang matatag na tingin niya ay nagpanginig sa mga mata ni MSG. Panganiban. Parang may isang alab na matagal na niyang kinalimutan at inilibing sa kaibuturan ng kanyang puso ang muling nagliliyab. Ano po ang gagawin ko? Maging mata at tenga ko. Ang mga nangyayari sa loob ng ika-5 Regimiento. Ang mga galaw ni Col, Sagrado at ng kanyang mga tauhan. Kahit na maliit na bagay lang, sabihin mo sa akin. Lilikha tayo ng isang unofficial channel sa pamamagitan ni Maj Reyes. Nang walang sinumang makakahalata. Mapanganib po ito. Alam ninyo po na si Coronel Sagrado ay hindi basta-basta. Kung masasangkot kayo, General, maaari rin kayong mapahamak. Alam kong mapanganib. Ngunit kung hindi tayo, na nakasuot ng uniforme, ang haharap sa panganib na iyan, sino pa, ano ang kasalanan ng karamihan sa mga tapat na sundalo na nagpapawis ng tahimik? Makatarungan ba na ang buong hukbo ay mapintasan dahil sa mga mushroom na iyan at ang ating mga sundalo ay hindi nakakakuha ng tamang supply at nagtitiis sa lamig? Ang boses ni MG Liwanag ay may halong galit at mainit na sinseridad. Iyon mismo ang damdamin na minsan ay nasa kay MSG. Panganiban ngunit kailangan niyang isuko sa harap ng malaking pader ng katotohanan. Matagal na hindi nagsalita si MSG. Panganiban. Dinampot niya ang baso niya at tahimik na itinuktok sa baso ni MG Liwanag. Isang malinaw na tunog ang umalingaw-ngaw sa karinderya. Isasama ko ang lahat ng alam ko. Sapat na ang isang pangungusap na iyon. Sa wakas, nakakuha si MG Liwanag ng isang matibay na kaalyado sa kanyang panig. Ngayon, papalapit na ang oras para sa counter-attack. Handa na siyang gamitin ang isang hindi nakikitang kutsilyo laban sa hindi nakikitang kamay. Ang pinakamahinang break sa matibay na kuta na itinayo ni Col Sagrado ay tahimik na nagsisimula ng matanggal. Sa pagkuha niya ng panloob na mata na si MSG, Ben Panganiban, naging mas matapang at maselan ang mga hakbang ni MG Aurora Liwanag. Hindi na siya nag-iinspeksyon ng direkta sa mga unit ng ika-5 Regimiento na lumilikha ng gulo. Sa halip, nag-anunsyo siya ng isang unannounced enhancement drill para sa combat readiness ng buong dibisyon. Ang dahilan ay perpekto. Bilang isang frontline unit na laging may banta ng kaaway, ang pagpapanatili ng mataas na alert level ay ang pinakamahalagang responsibilidad ng isang general. Walang sinuman ang makakatutol dito. Ngunit ang tunay na layunin ng drill ay nasa ibang lugar, Maj Reyes. Ang core ng drill na ito ay ang pagkamit ng 100% operational readiness ng lahat ng equipment. Lalo na, utusan mo na ilabas ang lahat ng equipment at material ng ika-5 Regimiento mula sa storage at iparada ng inline sa parade ground. Ako mismo ang magrerepaso ng sitwasyon. Masusunod po. Ngunit inaasahan ko ang pagtutol ni Coronel Sagrado. Tututol siya, tama. Ngunit sa ilalim ng pretext ng drill, wala siyang magagawa. Ito ay paghahanda para sa digmaan. Hindi siya makakatutol. Dahil sa utos ni MG Liwanag, ang buong Lakan Division ay nasa full alert. Lalo na ang ika-5 Regimiento ay nagulantang. Lahat ng armored vehicle, truck, kanyon, maging ang mga kagamitan sa komunikasyon, generator, at maging ang shovels at mess kits na nakaimbak ng malalim sa bodega ay dinala sa parade ground. Galit na tumakbo si Col Sagrado sa opisina ng General. General, anong ginagawa ninyo? Hindi pa naman nagaganap ang digmaan, ngunit inutusan ninyong ilabas ang lahat ng kagamitan. Magpapababa lamang iyan sa efficiency ng drill at magdudulot lamang ng hindi kinakailangang wear and tear sa equipment. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Kalmadong kinuha ni MG Liwanag ang reklamo na iniabot niya at itinabi. Coronel, kung magsisimula ang digmaan, uunahin mo ba ang efficiency at equipment wear and tear? Tatanggi ka bang lumaban na nagsasabing hindi ito efficient kahit na bumabagsak ang mortar shells sa ulo mo? Hindi po iyan ang punto, gusto kong makita mismo. Kung ang huling button ba ng ating shirt ay nakakabit ng maayos. Ayon sa iyong ulat, ang operational readiness ng ika-5 Regimiento ay 99.8%. Halos perpekto. Gusto ko lang makita mismo ang perfection na iyan. Ano ang problema? Mayroon ka bang itinatago na magkaiba ang ulat sa aktwal na sitwasyon? Ang malamig na tingin ni MG Liwanag ay tumagos sa mga mata ni Col Sagrado. Nawalan siya ng imik.
Ubo siya ng pilit para itago ang kanyang panloob na pagkabigla. Walang ganoong bagay, General. Kung gayon, mabuti. Bumalik ka sa rehiyemento mo at siguruhin mong perpekto ang paghahanda para sa drill. Tila hindi na niya pinapansin si Cole. Sagrado, bumalik si MG liwanag sa kanyang mga dokumento. Kinagat ni Coley, sagrado ang kanyang labi sa kahihiyan at napilitang umalis sa opisina ng General. Pagbalik niya sa kanyang opisina, agad niyang tinawag si Ellie, Cole. Huang, ang kanyang logistics officer. Lieutenant Cole, alamin mo agad kung anong nangyayari. Bakit biglang nagkaganito? At i-check ang equipment list. Walang butas, di ba? Damn it. Alam kong titingnan iyon ng babaeng iyon na may matatalim na mata. Pinalo ni Cole no. Sagrado ang lamesa gamit ang kanyang kamao at sumigaw. Ito ay isang lightning strike na hindi inaasahan sa kanyang kaharian. Pagkalipas ng ilang araw, sa parade ground ng rehiyemento, si MG Liwanag, kasama si Madge, Reyes at MSGT. Panganiban, ay nagsimula ng equipment inspection. Si MSGT. Panganiban ay binigyan ng pansamantalang posisyon bilang technical supervisor ng drill upang legal siyang makatayo sa tabi ng general. Sa parade ground, daan-daang kagamitan at libu-libong materyal ang nakahanay hanggang sa abot tanaw, si Cole. Sagrado at ang mga opisyal ng ICA-5 Rehiyemento ay sumunod sa likod ni MG Liwanag ng may matinding kaba. K3 Rifle, serial number 731104. Kailangan ng pag-aayos ang bootstop dahil sa crack. Labanta Ka-14, ton truck, plate number 11,007,802, may bakas ng engine oil leak, agad na ayusin. P96K portable radio, 3 unit ang transmission failure, na-report ba ito? Si MG Liwanag ay tumingin sa mga kagamitan na may matalas na tingin, na parang laser, at tinukoy ang mga problema. Ang mga problemang itinuro niya ay karamihan ay maliliit na bagay, ngunit ang kasalanan at profesionalismo niya ay nagpanganga sa mga opisyal ng rehiyemento. General, doon po. Mahinahong bulong ni MSGT. Panganiban sa tenga ni MG Liwanag. Ang tingin niya ay nakatuon sa mga generator na nakalagay sa isang sulok ng parade ground. Sa panlabas, mukhang walang problema. Lumapit si MG Liwanag sa mga generator. Pagkatapos, umupo siya sa tabi ng isang generator at sinindihan ng flashlight ang loob nito. Coronel, kailan huling pinaandar ang generator na ito? Sinubukan po naming paandarin kahapon para sa paghahanda ng drill. Ang performance ay maayos po, sagot ni Cole. Sagrado ng may kumpiyansa. Ganoon ba? Ngumiti si MG Liwanag at tumayo. At sinipa niya ang fuel tank ng generator gamit ang kanyang combat boot. Kalang. Isang tunog ng kawalan ang umalingaunggaw sa parade ground. Maayos ang performance, ngunit nasaan ang gasolina? Namutla ang mukha ni Cole. Sagrado. Ang mga opisyal sa paligid ay nagpakita rin ng matinding pagkabahala. Ayon sa mga dokumento, ang lahat ng generator ay dapat may 80% o higit pa na gasolina. Hindi lang siguro ito ang generator na ganyan. Tingnan natin ang lahat. Sa utos ni MG Liwanag, nagsimulang tumakbo ang mga sundalo upang tingnan ang fuel tank ng lahat ng generator. Ang resulta ay nakakagulat. Mahigit sa kalahati ng mga fuel tank ng generator ay halos walang laman. Ano ang nangyari rito, Coronel? Mga phantom fuel ba ito na umiiral lamang sa mga dokumento? Aayon po sa supply officer, may pagkakamali po. Aayusin po namin agad. Pinawisan ng malamig si Cole. Sagrado at nagbigay ng palusot. Ngunit hindi na nagtanong si MG Liwanag. Sa halip, sinenyasan niya si MS Shitty, Panganiban. Tahimik na lumapit si MS Shitty, Panganiban at binuksan ang engine cover ng isang generator. At tinuro niya ang isang partikular na bahagi ng engine gamit ang kanyang daliri. General, ang bahagi pong ito ay dapat new model na gawa sa stainless steel alloy, ngunit ang nakakabit po ngayon ay old model na cast iron na discontinued na ilang taon na ang nakalipas. Ano? Ang boses ni MG Liwanag ay naging malamig na parang yelo. Iniulat po nila na pinalitan ng new model sa mga dokumento, ngunit ang aktwal na ginawa nila ay pinalitan ng old model na malapit ng itapon, at ang new model na ninakaw ay malamang na naibenta sa mga sibilyan. Habang nagpapatuloy ang paliwanag ni MSGT. Panganiban, naging asul na ang mukha ni Cole. Sagrado. Ang paglustay ng gasolina ay maaaring ipasa bilang simpleng mismanagement, ngunit ang pagpapalit ng parts at pagbenta ng mga ito ay malinaw na felony ng military supply embezzlement. Cole, Huang. Galit na tinawag ni Cole, sagrado ang kanyang logistics officer. Plano niyang isisi ang lahat sa kanya, ngunit nakayuko si Larete. Cole, Huang at hindi makasagot. Coronel Tomas Sagrado, tawag ni MG Liwanag sa kanyang pangalan. Ikaw ay agad na aalisin sa iyong tungkulin. Pagkatapos ng drill na ito, ikaw ay sasailalim sa formal na investigasyon ng Division Inspector General.
At mas mabuti pang maghanda ka na para tanggalin ang iyong uniforme. Iyon ay katumbas ng death sentence. Ang kuta ni Colin, sagrado, na itinayo niya sa buong buhay niya, ay gumuho dahil sa isang generator part. Nakaupo siya sa lupa ng may matamlay na tingin. Daan-daang sundalo na nagtitipon sa parade ground ang tahimik na nanonood sa eksena. Sa kanilang mga mata, may bahagyang liwanag ng pag-asa, kasabay ng takot. Sa wakas, nagsimula nang umalis ang malaking anino na matagal nang bumabagabag sa kanila. Natapos ang mahaba at matinding tensyon bago ang bagyo, at sa wakas, ang tunay na bagyo ay nagsimulang tumama sa Lakan Division. Ang balita ng pagtanggal ni Cole, Tomas Sagrado sa kanyang tungkulin ay tumama sa buong Lakan Division. Ito ay isang malaking bato na inihagis sa isang tahimik na lawa, at ang ripple ay lumaganap ng mas malaki at mas malalim kaysa sa inaasahan. Ang mga sundalo ay nagbulungan, nagtataka sa matapang na desisyon ng general, at ang mga batang opisyal ay nag-ingay sa pag-asang babagsak ang tiwaling Old Guard. Ngunit para sa mga nabuhay sa pamamagitan ng pagiging parasite sa puno na si Cole Sagrado, ito ay talagang isang bolt from the blue. Ako si Tomas Sagrado, damn it, medyo nagkaproblema. Ang babaeng asong iyan ay mas matapang kaysa sa akala ko, nakikipag-usap siya kay Mr. Manny Choa, ang may-ari ng Mega Build-up Construction, ang kanyang matagal ng funding source at accomplice. Koronel, hindi ito simpleng problema. Humiling ang Division Inspector General ng tax records ng kumpanya namin, mamamatay tayong lahat dito. Ang boses ni Mr. Choa sa kabilang linya ay may kulay na ng matinding takot. Huwag kang magpanik. Hindi pa ito tapos. Ang mga taga-IG, formalidad lang iyan. Lilipas din ang ingay sa loob ng ilang araw, kaya huwag kang magsalita ng kahit na ano at manatiling tahimik. Ako na ang bahala sa lahat, pinakalma ni Cole, Sagrado si Mr. Choa at diniyal ang susunod na numero. Ang kausap niya ngayon ay isa niyang PMA classmate sa Army Corps Headquarters, isang koronel na nagtatrabaho sa Inspector General's Office. Hoy, pare, nagkaproblema ako. May pabor sana ako. Kapag umakyat ang investigation report mula sa Lakan Division, maaari mo bang takpan iyon? Alam mo na, kakatapos lang ng college entrance ng anak mo. Nagpadala ako ng malaking cash gift, sana ay natanggap mo na. Ang kanyang pakikipag-usap ay mapilit at lihim. Ang kanyang mga salita, na may halong pagbabanta, pang-aakit, at pakikisama, ay kumalat na parang hindi nakikitang lason. Nagtatayo ng malaking pader na humaharang sa investigasyon na sinimulan ni MG Liwanag. Agad namang naramdaman ni MG Liwanag ang pader na iyon. Ang investigasyon ng Division Inspector General ay humarap sa hindi inaasahang hadlang, si Lieutenant Cole Huang, ang logistics officer ng ICA-5 Regimiento, ay kinuha ang lahat ng responsibilidad sa generator parts issue at tinanggihan ang anumang koneksyon kay Cole Sagrado. Malinaw itong cutting detail. Ang opisyal na namamahala sa gasolina ay biglang na-ospital sa Philippine Army General Hospital dahil sa lumalalang sakit at may absurd na ulat na ang ilang nauugnay na dokumento ay nawala dahil sa poor management. Hindi lang ito simpleng pagtutol, General. Ito ay organized obstruction, galit na sabi ni Madge Reyes. Nasa ibabaw ng kanyang lamesa ang isang interim report na nagsasabing hindi na umuusad ang investigasyon dahil sa insufficient evidence. Si MG Liwanag ay tumingin sa labas ng bintana ng walang imik. Parang nakulong siya sa isang malaking latian, habang lalo siyang lumalaban, lalo siyang lumulubog sa walang katapusang swamp. Hindi lang isang rehiyemento ang kontrolado ni Colino Sagrado. Nag-ugnay siya ng mga koneksyon at padrino sa loob at labas ng camp tulad ng isang spiderweb na nagtatayo ng isang matibay na kuta na kayang mag-neutralize ng anumang atake laban sa kanya. Bukod pa rito, nagsimulang kumalat ang mga negative rumors tungkol sa kanya sa camp na parang multo. Hindi ba masyadong maraming gulong ginagawa ang bagong general? Hindi niya iniisip ang kampo, gusto lang niyang punuin ang kanyang ambisyon. Kahit PMA Soma, babae pa rin, kaya ba masyadong emosyonal at diktador? Hindi niya naiintindihan ang field reality. Ang koronel ay inalagaan ang mga tropa, pero sinira lang niya ang moral ng kampo. Ang mga tsismis ay tuso na naghahalo ng katotohanan at kasinungalingan na sumisira sa kanyang leadership. Ang kanyang intensyon para sa reforma ay naging ambisyon, at ang kanyang matapang na desisyon ay naging dictatorship. Mayroon pa ngang mga naglalabas ng mga offensive remarks tungkol sa kanyang kasarian. Sinubukan ni MG Liwanag na maging kalmado, ngunit hindi niya mapigilan ang hindi nakikitang mga palaso na walang tigil na lumilipad at tumatama sa kanyang puso. Nang gabing iyon, pag-uwi niya sa kanyang quarters, ibinagsak niya ang pagod niyang katawan sa sofa. Tahimik ang paligid. Nag-iisa siya sa malaking quarters na ito. Ang bigat ng pagiging isang general, na kailangang laging magpakita ng isang matatag na imahe, ay lalong bumigat ng gabing iyon. Tiningnan niya ang larawan ng kanyang ama sa table. Sundalo rin ang kanyang ama.
Isang matuwid at tapat na tao, ngunit laging nahuhuli sa promosyon dahil tinatawag siyang walang flexibility. Laging itinuturo ng kanyang ama na ang karangalan ng isang sundalo ay wala sa rank kundi sa pawis at dedikasyon na nakapaloob sa uniforme. Ama, tama ba ang ginagawa ko? Nasa tamang landas ba ako? Tahimik na namula ang kanyang mga mata. Biglang tumunog ang telepono. Ang executive assistant ng Corps Commander. General Liwanag, alam ng commander ang inyong hirap. Ngunit ang matagal na hindi kinakailangang conflict sa camp ay maaaring makasama sa operational readiness. Ipinaparating ko ang mensahe ng commander, bakit hindi na lamang ito tapusin ng tahimik sa pamamagitan ng pagpapalit ng commander ng rehiyemento. Ang tawag ay magalang, ngunit ang nilalaman ay malinaw na pressure. Huwag nang gumawa ng ingay at takpan na iyan. Iyon ang sandali na nakumpirma niya na ang hindi nakikitang pader ni Cole, sagrado ay umabot na sa Corps Headquarters. Ibinaba ni MG Liwanag ang telepono at ipinikit ang kanyang mga mata. Parang napapalibutan siya ng mga kaaway. Naramdaman niya sa kaibuturan na walang silbi ang kanyang katarungan at paniniwala sa harap ng malaking pader ng katotohanan. Ang tukso na sumuko ay pumulupot sa kanyang puso na parang ahas. Kung makikipagkompromiso siya ng kaunti, magiging mas madali ang lahat. Ngunit nang ipikit niya ang kanyang mga mata, naalala niya ang nanginginig na tingin ng private na nakasuot ng luma at punit na sapatos. Ang mga sundalo sa frontline na nagtitiis sa lamig na may punit na poncho. Bilang isang commander na dapat magprotekta sa kanila, hindi siya maaaring umatras. Muli niyang dinampot ang telepono, ngunit hindi sa Corps Headquarters. Sa Philippine Army General Headquarters, sa opisina ng isang tao na hinahangaan niya simula pa noong cadet days. Sir, ito po si Major General Aurora Liwanag, humihingi po ako ng paumanhin sa oras. May sasabihin po ako sa inyo. Nagpasya siyang gamitin ang huling card, ang tanging lifeline upang makalabas sa latian na ito. Walang nakakaalam kung ito ba ay isang rotten rope o isang steel wire. Ngunit handa siyang sunggaban ang lubid na iyon at umakyat sa bangin. Nagsimula siyang maghanda upang sirain ang matibay na pader na itinayo ni Cole, sagrado, hindi sa harapan, kundi sa isang direksyon na hindi niya inaasahan. Ang huling pag-asa ni MG Aurora Liwanag ay nakasalalay kay Brigadier General BGen Hector Hec de la Cruz, ang Inspector General ng Army Headquarters. Kilala siya sa militar bilang isang straight shooter, isang taong hindi natitinag ng anumang external pressure. Siya rin ang nag-iisang junior officer na pinagkakatiwalaan ng ama ni MG Liwanag noong siya ay nasa serbisyo pa. Maj, Jen, sa tono ng boses mo, alam kong hindi ito simpleng problema, ang boses ni BGen De la Cruz ay mababa at seryoso. Walang labis, walang kulang, ipinaliwanag ni MG Liwanag ang buong sitwasyon, ang korupsyon ni Cole. Sagrado, ang organized destruction ng evidence, at ang tuso na pressure mula sa Corps Command. Tumahimik ang kabilang linya. Sa wakas, nagsalita si BGen De la Cruz. Naiintindihan ko, naaalala ko ang mukha ng iyong ama. Ganoon din siya, lumaban ng mag-isa hanggang sa, hindi niya natapos ang pangungusap. Gawin mo muna ang lahat ng kaya mo sa panig mo. Ngunit huwag kang masyadong mag-alala. Maghahanap ako ng paraan para tulungan ka. Ngunit aabutin ng oras, ang kalaban mo ay isang puno na may malalim at matibay na ugat. Hihintayin ko po. Maraming salamat, General. Pagkatapos niyang ibaba ang telepono, naramdaman ni MG Liwanag na para siyang nakakita ng isang sinag ng liwanag. Ang katotohanang hindi siya nag-iisa ay isang malaking ginhawa. Ngunit hindi siya maaaring maghintay lamang sa suporta ng Army Headquarters. Upang kumilos si BGen De la Cruz, kailangan niya ng decisive weapon na ibibigay niya rito. Ang evidence na mayroon siya ay hindi pa sapat. Isang irrefutable evidence na puputol sa leeg ni Cole. Sagrado ng mabilisan. Tinawag niya si Maj Reyes at MSGT. Panganiban sa kanyang quarters. Hindi naligtas ang opisina ng general, hindi niya alam kung sino at kailan makikinig. Ang formal na investigasyon ay humarap sa isang pader. Ngayon, kailangan nating kumilos ng kusa. Sa unofficial na paraan, ang mga mukha ng dalawa ay naging seryoso. MSGT, sino sa tingin mo ang pinakamahina na koneksyon sa paligid ni Coronel Sagrado? Isang taong nakararamdam ng guilt o napilitan lang na sumali dahil sa pagbabanta? Si MSGT. Panganiban ay nag-isip, maraming mukha ang dumaan sa kanyang isip. Ang mga taong sumusunod kay Cole Sagrado, ang mga taong nanatiling tahimik dahil sa takot sa kanyang kapangyarihan, at sa pagitan nila, isang mukha ng isang batang sergeant na laging may nag-aalalang tingin ang lumabas. Mayroon po. Si Sergeant Squitty Leo Marquez ng Supply and Transportation Platoon sa ICA-5 Regimiento na namamahala sa fuel depot. May sakit ang kanyang anak at mataas ang gastusin sa ospital. Ngunit may chismis na kamakailan lamang, nagmamaneho siya ng isang mamahaling foreign car na hindi tugma sa kanyang sahod. Iyan, kumislap ang mga mata ni MG Liwanag.
May sakit na bata at biglang pera. Iyan ang kahinaan at ang butas na kailangan nating pasukin. Hahayaan niyo po akong makipagkita sa kanya. Nagboluntaryo si MS Gate, Panganiban. Bilang kapwa NCO at senior sa militar, lalapitan ko siya ng tahimik. Hiling ko lang, huwag mo siyang pilitin. Ipakita mo sa kanya ang sinseridad na gusto natin siyang tulungan, hindi parusahan. Buksan mo ang puso niya. Nang gabing iyon, tinawag ni MS Sargent, Panganiban si Sargent Marquez sa isang open-air food stall, turo-turo pagkatapos ng duty. Sa isang awkward na kapaligiran, ilang baso ng gin ang inikot. Nagsimula si MSGT. Panganiban sa karaniwang pag-uusap at natural na inilipat ang paksa sa may sakit na anak ni Sargent Marquez. Kumusta na ang anak mo? Malamang ay malaki ang gastusin sa ospital. Nahihirapan ka ba? Dahil sa mainit na salita ni MSGT. Panganiban, namula ang mga mata ni Sargent Marquez na laging nagpapanggap na malakas. Salamat po, MSGT. Malaking tulong po na alam ninyo ang sitwasyon ko. Kung nahihirapan ka, sabihin mo. Hindi malulutas ang problema sa pagdadala mo lang nito ng mag-isa. Shirty, wala ka bang ginawang masama? Tiningnan siya ni MS Shirty, Panganiban ng direkta. Ang tingin ay hindi isang accusation, kundi isang sinserong pag-aalala. Nanginginig ang balikat ni Skento Marquez. Yumuko siya at hindi nakasagot. Skento, ang pagkakataon ay hindi laging dumarating. Ang hawak mo ngayon ay hindi lifeline, baka isang rotten branch. Kung kumapit ka dyan, hindi lang ikaw, kundi pati ang pamilya na gusto mong protektahan ay mahuhulog sa latian, ang mga salita ni MSGT. Panganiban ay tumagos sa dibdib ni Sargent Marquez na parang dagger. Naalala niya ang bigat ng envelope na may pera na ibinigay ni Cole. Sagrado at ang self-loathing na naramdaman niya nang tanggapin iyon. Araw-araw, nananaginip siya ng masama. Nahihiya siya sa kanyang sarili na nakasuot ng uniforme. Sa huli, umiyak si Sargent Marquez at ibinunyag ang lahat. Si Colonel Sagrado ay lumapit sa kanya, gamit ang hospital bill ng kanyang anak bilang leverage, at tinakot siyang sumali sa embezzlement ng gasolina. At siya, na sumusunod sa utos, ay nagmanipula sa fuel logbook. Iyon lang po. Gusto ko lang po iligtas ang anak ko. Tahimik na hinaplos ni MSGT, Panganiban ng balikat ni SGT Marquez habang humihikbi ito. Maaari mo pa ring itahi muli ang unang button ng iyong shirt, hindi pa huli. Ito ay ang smoking gun, ang decisive weapon na matagal nang hinahanap ni MG Liwanag. Agad na ibinigay ni MSG. Panganiban ang USB kay MG Liwanag ng gabing iyon. Pagkatapos makita ang nilalaman ng USB, walang pag-aalinlangan na tinawagan ni MG Liwanag si Bijen De La Cruz. General, nahanap ko na po ang kutsilyo. Ngayon po, oras na para sayawin ninyo ang saber dance. Pagkalipas ng ilang araw, ang tunay na bagyo ay nagsimulang humampas sa Lakan Division. Isang Special Investigation Team mula sa Inspector General's Office ng Army Headquarters ang dumating sa camp ng walang abiso. Mayroon silang warrant na may selyo ng Army Chief of Staff. Ang unang pinuntahan nila ay hindi ang opisina ni Cole Sagrado, kundi ang kanyang quarters. Ang pangalawang front ay sa wakas nagsimula. Ang pagdating ng Special Investigation Team mula sa Army Headquarters ay agad na nagpalamig sa Lakan Division. Maging si MG Aurora Liwanag ay kailangang magbigay ng magalang na salute sa team leader. Kumilos sila ng lubusan at independyente, at walang external pressure ang umubra sa harap ng kanilang matatalim na kilos. Sabay-sabay na in-raid ng team ang quarters at opisina ni Cole Sagrado, kasabay ng opisina ng Mega Build-up Construction. Lahat ng dokumento at computer hard drive ay kinumpiska bilang evidence. Ang USB na ibinigay ni Sargent Marquez ay nagsilbing detonator. Sa harap ng irrefutable evidence ng fuel embezzlement, nagsimulang bumagsak ang mga konektadong tao. Ang mga fuel depot officer, maging ang mga opisyal ng transportation unit, ay umamin sa lahat. Ang kanilang confession ay nagbigay ng clue sa iba pang korupsyon, at ang investigasyon ay lumawak hindi lamang sa ika-5 Rehimento, kundi sa buong Lakan Division at sa mga lokal na negosyo na kasabwat ng camp. Ito ang sandali na naibunyag kung gaano kalalim at kalawak ang ugat ng malaking puno na si Cole Sagrado. Si Eltin Cole Huang, ang right-hand man ni Cole Sagrado, ay sa huli ay sumuko at humingi ng leniency bilang kapalit ng pakikipagtulungan sa investigasyon. Detalyado niyang isinalaysay ang lahat ng corruption ni Cole Sagrado sa loob ng nakaraang 10 taon, construction fraud, embezzlement ng supply, influence peddling sa promotion, at ang list ng bribes na ibinibigay niya sa mga senior officer. Ang kanyang affidavit ay umabot sa 12 ng pahina. Si Corino Sagrado ay naging rat in a trap. Sa isang maliit na investigation room sa Army Headquarters, wala siyang nagawa kundi ang bumagsak sa harap ng mountain ng evidence at mga confession. Sa una,
Inangkin niya ang innocence niya at sinabing conspiracy lang ito ni MG Liwanag, ngunit nang pinatugtog ang audio recording ni Sergeant Marquez, kung saan kasama ang boses niya, sumuko siya sa lahat. Talo na ako, iyon ang unang lumabas sa kanyang bibig. Ito ay isang soliloquy sa kanyang sarili na nakikita sa salamin na nagpapakita ng kanyang kaawa-awang sarili. Sa ilalim ng interrogation light sa investigation room, ang malalim na anino sa kanyang mukha ay mukhang ang bigat ng mga taon na lumipas. Bigla niyang naalala ang kanyang sarili ilang dekada na ang nakalipas. Bilang isang second lieutenant na kakagraduate lang. Sinundan niya ang yapak ng kanyang ama, isang war hero, at pinili ang buhay militar. Isang young officer na punong-puno ng kasigasigan at katarungan. Sa simula, hindi rin siya nakipagkompromiso sa kalokohan. Ngunit ang katotohanan ay malupit. Napanood niya ang nepotism sa loob ng militar, kung saan mas mahalaga ang connections kaysa sa skills, at mas mahalaga ang backing kaysa sa merit, at nawalan siya ng pag-asa. Ang classmate na tapat na nagtrabaho ay hindi na-promote, at ang classmate na nagbigay ng bribe at pinikit ang mata sa corruption ay umangat. Ang turning point ay nang mamatay ang kanyang pinakamamahal na tauhan sa isang aksidente dahil sa faulty equipment habang nag-ensayo, at tinangka ng senior command na itago ang lahat para iwasan ang responsibilidad. Noon, nagsimula siyang magbago. Hindi mo kayang protektahan ang kahit na ano gamit lang ang katarungan. Kailangan mo ng kapangyarihan para protektahan ang mga tao ko, at itayo ang aking kaharian. Nagpasya siyang maging demonyo. Kusang loob siyang sumali sa chain of corruption. Sa pera at kapangyarihan na nakuha niya, inalagaan niya ang kanyang mga tao, at nagtayo ng sarili niyang paksyon. Alam niya na mali ang paraan, ngunit naniniwala siya na iyon lang ang tanging paraan para mabuhay sa malupit na mundo at protektahan ang kanyang mga tao. Ang kanyang korupsyon ay isang pakikibaka para sa survival at resulta ng isang distorted belief. Nagsisisi ka ba? Sa tanong ng investigator, matagal siyang natahimik, pagsisisi. Ang bigat ng salitang iyon ay dumagan sa kanyang balikat. Ang anak ko, gusto niyang maging sundalo. Gusto niyang maging kasing ganda kong sundalo. Ang kanyang boses ay nanginginig ng bahagya. Maaari ba akong maging isang karapat-dapat na ama sa kanya? Isang mainit na luha ang dumaloy mula sa kanyang mga mata. Ito ang sandali na tuluyan ng bumagsak ang isang lalaki na buong buhay na namuhay ng matigas. Pagkalipas ng ilang araw, nakatanggap si MG Liwanag ng ulat na tapos na ang lahat ng investigasyon, si Cole. Sagrado, kasama ang 12-dosenang opisyal at sibilyan na kasangkot sa korupsyon, ay isa sa ilalim sa paglilitis ng court-martial. Ang Lakan Division ay dumaan sa isang malaking operasyon, tila gumuho ang ugat. Tiningnan ni MG Liwanag ang parade ground mula sa kanyang opisina. Patuloy pa rin sa pag-ensayo ang mga sundalo, at tila bumalik na sa normal ang camp. Ngunit alam niya, marami nang nagbago. Biglang lumapit si Madge Reyes at nagsalita ng maingat. General, gusto po ni Coronel Sagrado na makita kayo sandali. Nag-aalangan si MG Liwanag, ayaw niyang maging triumphant. Ngunit naisip niya na kailangan niyang makita siya para sa pagtatapos ng kwentong ito. Naghihintay si Cole. Sagrado sa interrogation room, nakasuot ng detainee uniform at may handcuffs. Ang kapangyarihan at authority na ginamit niya noong ilang linggo pa lamang ang nakalipas, nang hamunin niya ang ranggo ni MG Liwanag, ay wala na. Siya ay isa na lamang matanda at pagod na bilanggo. May sasabihin ka ba? Si MG Liwanag ang unang nagsalita, dahan-dahang itinaas ni Cole. Sagrado ang kanyang ulo at tiningnan siya. Wala nang kayabangan o galit sa kanyang mga mata. Tanging malalim na kawalan at pagsisisi ang naroon. Panalo ka. Ang kanyang boses ay garalgal. Hindi ako ang nanalo. Ang principle at honor na dapat pangalagaan ng isang sundalo ang nanalo. Siguro, hindi ko inakala na mali ang paraan ko. Ngunit wala akong mukhang ihaharap sa anak ko. Naisip ko, kung sa ilalim ako ng isang commander na tulad mo nagtrabaho ang anak ko, baka naging mas karapat-dapat akong ama sa kanya. Tumayo siya at yumuko kay MG Liwanag. Mukhang mahirap ang kamay niyang may handcuffs, ngunit ang kanyang kilos ay taos-puso. Taos-puso akong humihingi ng paumanhin. At salamat. Hindi na siya nagpaliwanag kung bakit siya nagpapasalamat. Hindi na rin nagtanong si MG Liwanag, marahil ay nagpapasalamat siya na pinatigil siya nito. Bago pa siya bumagsak sa mas malalim na kailaliman, tinapos ng bagyo na ito ang lahat. Tahimik na nagbigay ng salute si MG Liwanag. Hindi ito isang paggalang ng nanalo sa natalo. Ito ang huling respeto sa isang senior officer na minsan ay dumaan sa parehong landas, ngunit pumili ng ibang daan, lumipas ang bagyo. Ngayon, oras na para pagalingin ang sugat at magtayo ng bagong pag-asa sa ibabaw ng ruins. Ang daan ay marahil mas mahaba at mas mahirap kaysa sa nakaraang labanan, ngunit hindi natatakot si MG Liwanag. Dahil pinangalagaan niya ang pinakamahalagang bagay sa gitna ng mata ng bagyo, iyon ay ang karangalan ng isang sundalo.
Matapos matanggal sa pwesto si Coronel Tomas Sagrado, ang Lakan Division ay nabalot ng isang malaking katahimikan kasabay ng malalim na kawalan. Hindi ito kapayapaan, kundi ang katahimikan na bumaba sa ruins pagkatapos ng bagyo. Ang karangalan ng camp ay nabahiran, at ang cynicism at distrust ay kumalat sa mga sundalo na parang ulap. Ang isang militar na nawala ng tiwala sa command ay parang buhangin na madaling magkakalat sa isang maliit na pagyanig. Batid ni MG Liwanag ang katotohanan ito. Ang pagbunot ng ugat ng korupsyon ay simula pa lamang. Ngayon, mayroon siyang mas mahirap na gawain, ang paggalingin ang sugat at muling itayo ang nasirang tiwala. Ang una niyang hakbang ay ang komunikasyon. Pansamantala niyang inalis ang autoridad ng pagiging general at naglakad mismo sa pinakamababang lugar. Isang unannounced visit nang walang aide de camp sa mess hall ng isang frontline patrol base. Kinuha niya ang parehong tray ng pagkain tulad ng mga sundalo at umupo sa harap ng isang korporal. Agad na tumigil ang lahat ng ingay sa mess hall. Ang korporal sa harap niya ay nanigas, hawak ang kanyang kutsara, tila lalabas ang kanin sa kanyang bibig. General, anong nangyari po at naparito kayo? Naparito lang ako para kumain. Nagtataka ako kung ano ang menu ngayon. Tingnan natin. Adobo at egg omelette. Ang paborito kong combination, kalmadong ngumiti si MG Liwanag at nagsimulang kumain. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganito kaginhawa sa paa ko, mula nang sumali ako sa militar. Ang sagot ng isang private first class ay nagdulot ng mahinang tawanan sa paligid. Mabuti kung gayon, ang komportableng paa ang batayan ng combat power. May iba pa bang problema? Anumang mungkahi ay ayos lang. Sabihin mo ngayon dito, at kung kaya kong ayusin, aayusin ko agad. Dahil sa kanyang mga salita, naglakas loob ang isang sundalo na magtaas ng kamay. Sir, Private First Class Castro. Ang water pressure po sa shower namin ay masyadong mahina, kaya po nahihirapan kaming maligo. Ang seryoso ngunit medyo kakatuwang mungkahi ay nagpatawa sa mess hall. Ngumiti rin si MG Liwanag at sumagot, naiintindihan ko. Padadalhan ko agad ng engineer battalion para ayusin iyan bukas, o palitan ng latest model, ipinapangako ko. Ginugol niya ang buong araw kasama ang mga sundalo. Kumain sila, bumili ng ice cream sa PX, at sa gabi, umupo sila sa barracks at pinakinggan ang kanilang mga reklamo. Pagkatapos niyang umalis, nagsimulang magbago ang tahimik na pananaw ng mga sundalo. Hindi na siya isang general na malayo at mataas, kundi isang commander na nakikinig sa kanilang mga kwento. Ngunit hindi sapat ang pagkuha ng puso ng mga sundalo. Ang mas mahalaga ay ang muling pagsasaayos ng shaky organization ng mga opisyal. Pagkalipas ng ilang araw, tinipon niya ang lahat ng officer at NCO ng dibisyon sa parade ground. Sa malamig na hangin ng umaga, si MG Liwanag ay tumayo sa stage sa harap ng daan-daang opisyal. Ang kanyang malakas na boses, kahit walang mic, ay pumuno sa parade ground. Hindi ako nakatayo dito ngayon para hatulan o sisihin kayo. Dahan-dahan niyang tiningnan ang bawat mukha ng opisyal. Pagkabahala, pagdududa, pagtutol, at bahagyang pag-asa. Magkakahalo ang lahat ng damdamin. Ang Lakan Division ay nagkasakit ng malubha. Ang maling paniniwala ng isang commander ay nagpasakit sa buong camp, at marami ang sumuporta o nanahimik. Bilang resulta, nawala natin ang pinakamahalagang bagay para sa isang sundalo, honor at trust. Ang kanyang boses ay may kapangyarihan na parang tsunami, ngunit ang puno ay hindi mamamatay dahil lang sa pinutol ang rotten branch. Sa halip, nagkaroon tayo ng pagkakataon na magpalaki ng mas malusog at mas matibay na mga sanga. Ibibigay ko sa inyo ang pagkakataong iyan ngayon. Bumaba siya sa podium at dahan-dahang naglakad sa pagitan ng mga opisyal. Kung may sinuman sa inyo na nasangkot sa nakaraang pagkakamali, ngunit taos-pusong nagsisisi at gustong ibalik ang karangalan ng camp, hindi ko kayo sisisihin. Sa halip, pararangalan ko ang inyong tapang at bibigyan ko kayo ng mahalagang responsibilidad na pamunuan ang paglikha ng bagong Lakan Division. Ang kanyang radical declaration ay nagdulot ng pagkabalisa sa mga opisyal, ngunit muling tumaas ang kanyang boses. Ngunit, kung may sinuman na gumamit muli ng pawis at luha ng mga sundalo para sa sarili niyang ambisyon o dumungis sa karangalan ng hukbo, isa sa alang-alang ko ang lahat ng mayroon ako upang tiyakin na hindi na siya mabubuhay bilang isang sundalo na nakasuot ng uniforme. Ito ang aking pangako at ang iron rule na dapat sundin ng lahat. Pagkatapos ng kanyang talumpati, matagal na katahimikan ang bumaba. Biglang may isang lieutenant colonel na naglakad at nagbigay ng salute kay MG Liwanag. Sir, Letetetitro. Call. Jigs Corpus, Executive Officer, ICA, 5 Regimiento. Susundin ko ang inyong kalooban at iaalay ko ang lahat para sa paglikha ng bagong Lakan Division. Si Lieutenant Colonel Corpus ay isang field commander na laging nagbibigay ng matatapang na salita laban sa korupsyon ni Col. Sagrado at laging naalis sa promotion. Ang kanyang matapang na kilos ay nagpasimula ng iba pang sigaw. Sasama rin po ako.
Ang mga sigaw ay unti-unting naging isang malaking hiyawan na yumanig sa parade ground. Nang hapong iyon, si MG Liwanag ay gumawa ng isang radical decision, hinirang niya si Alti Col Corpus bilang commander ng ICA-5 Regimiento, kasabay ng promosyon niya bilang koronel. Ito ay isang malakas na pahayag ng kanyang kalooban na ang merit at integrity lamang ang magiging batayan ng promotion, hindi ang school ties, regionalism, o connections. Sa ilalim ng bagong commander ng rehiyemento, mabilis na bumalik sa normal ang ICA-5 Regimiento. Ang mga lumang kagamitan ay pinalitan ng bago, at ang formal training ay pinalitan ng realistic training. Higit sa lahat, ang ulap ng distrust na bumabalot sa camp ay umalis, at isang malusog na kumpiyansa na kaya rin namin ay nagsimulang tumubo. Siyempre, hindi lahat ay naging maayos. Mayroon pa ring mga factions na nagtatago sa anino, na nangungulila kay Col Sagrado, at nagrereklamo laban sa reforma ni MG Liwanag. Ngunit hindi nila mapigilan ang malaking pagbabago. Tulad ng pagpuno ng malinaw na tubig sa lugar na inalis ang maruming tubig, ang Lakan Division ay dahan-dahan, ngunit tiyak na nagbabago. Gabi-gabi, si MG Liwanag ay tahimik na nag-iisa sa kanyang quarters, tinatanggap ang daily report ng buong camp. Lumipas na ang bagyo. Ngunit ang sugat na iniwan ng bagyo ay nasa lahat ng dako pa rin. Ang tunay na paggaling ay nagsisimula pa lamang ngayon. Nangako siya sa sarili na magtatayo siya ng isang matibay at matuwid na kuta sa ibabaw ng ruins na hindi na kailanman magagawang gibain ng sinuman. Kung saan dumaan ang isang bagyo, laging may bakas na naiiwan. Ang kaso ng korupsyon ni Coronel Tomas Sagrado ay opisyal na natapos ng isumite sa court martial, ngunit nag-iwan ito ng hindi mabubura na bakas sa buhay ng mga taong nasangkot dito. Ang bakas na iyon ay naging scar para sa ilan at medal naman para sa iba. Si Sergeant Leo Marquez, na nagbigay ng decisive evidence, ay kailangang mamuhay na may dalawang label, hero at traitor. Ang ilang opisyal ay lumayo sa kanya, tinatawag siyang whistleblower, at madalas siyang iniiwasan ng kanyang mga kasamahan. Gumawa siya ng isang hindi maiiwasang desisyon upang iligtas ang kanyang may sakit na anak, ngunit hindi siya naging malaya sa pagpula sa pagtatraidor sa organizational loyalty. Araw-araw, sinisisi niya ang sarili. Nang matanggap ni MG Liwanag ang ulat na ito, tahimik niyang tinawag si Sart Marquez sa kanyang opisina. Nakaupo sila sa harap ng isang tasa ng kape, at si Sart Marquez ay hindi makatingin sa kanya, may takot sa kanyang mukha. Sergeant, tumingin ka sa akin, hindi ka kriminal. Ang mainit na boses ni MG Liwanag ay nagpabasa sa mga mata ni Sergeant Marquez. Tinatraidor ko ang mga kasamahan ko. Hindi mo tinraidor ang mga kasamahan mo. Itinuwid mo ang isang militar na papunta sa maling landas. Iyon ay hindi betrayal, kundi courage. Dahil sa iyong tapang, maraming sundalo ang makakapagserbisyo sa mas magandang kapaligiran at ang ating camp na nabubulok ay nagkaroon ng pagkakataong mabuhay muli. Ikaw ang hero ng Lakan Division. Kinuha ni MG Liwanag ang isang citation mula sa drawer at ibinigay sa kanya. Ito ay isang commendation mula sa Army Chief of Staff na espesyal niyang hiniling kay Bijen De La Cruz. At ito, isang maliit na regalo para sa anak mo. Ibinigay niya ang isang envelope kasama ng commendation. Nang buksan ito ni Sergeant Marquez, nakita niya ang hospital admission approval para sa ICU sa Philippine Army General Hospital. Maaari na niyang gamutin ang kanyang anak sa pinakamahusay na medical facility ng militar na may suporta ng hukbo. General, paano ko po ito maibabalik? Umiyak si Sherte. Marquez, hindi na niya mapigilan ang kanyang luha. Huwag mong isipin na favor iyan. Ginagawa lang ng militar ang nararapat para sa iyo at sa iyong pamilya. Iyon ang lehitimong gantimpala para sa iyong tapang, at alam kong mahirap ang tingin ng iba. Kaya, iniutos ko ang transfer mo sa isang camp na malapit sa hospital. Pumunta ka roon at ituon ang sarili mo sa pagpapagaling ng anak mo, at kalimutan mo na ang lahat, at magsimula ka ng bago. Hindi lang doon natapos ang kabaitan ni MG Liwanag. Sa araw na umalis si Sergeant Marquez, nag-post siya ng isang mensahe sa bulletin board ng camp tungkol sa commendation niya at kung paano binago ng kanyang matapang na kilos ang camp. Opisyal niyang ibinalik ang kanyang karangalan upang walang sinuman ang mag-label sa kanya bilang isang traitor. Samantala, si Master Sergeant Ben Panganiban, na naging hindi nakikitang kutsilyo ni MG Liwanag, ay tumanggi sa lahat ng spotlight. Tinanggihan niya ang alok ni MG Liwanag na priority recommendation para sa promotion at ang posisyon ng Division Command Sergeant Major. General, hindi ako bagay sa matataas na posisyon. Ang lugar ko ay dito, sa motor pool na maalikabok at maamoy ng langis. Ang magpapawis kasama ang mga sundalo, at tahimik na gawin ang trabaho ko ang pinakamalaking kaligayahan at karangalan ko. Wala siyang hiniling. Masaya na siya na ang militar na mahal niya ay naging mas magandang lugar. Ang langis sa kanyang lumang utility uniform ay mas nagniningning kaysa sa anumang magarbong medalya. Iginalang ni MG Liwanag ang kanyang desisyon.
Sa halip, ginawa niyang bagong ugali ang pagbisita sa motor pool ni MSC. Panganiban minsan sa isang linggo para uminom ng kape at makipag-usap tungkol sa camp. Iyon ang pinakamataas na respeto at tiwala ng dalawang tunay na sundalo sa isa't isa. Lumipas ang panahon at naganap ang court-martial ni Cole. Sagrado. Malaki ang atensyon ng publiko, ngunit si Cole, sagrado, na nakatayo sa defendant's box, ay kalmado. Tinanggihan niya ang lahat ng depensa ng kanyang lawyer at inamin ang lahat ng charges ng prosecution. Sa oras ng final statement, nakatuon ang lahat sa kanyang bibig. Sa halip na magpalusot o humingi ng simpatsya, lumingon siya sa mga batang sundalo na nakaupo sa gallery. Nagkasala ako sa inyo. Ang lahat ng isinusuot, kinakain, at ginagamit ninyo ay sagrado, na ginawa ng dugo at pawis ng bansa. Sarili ko lang ang inisip ko, at inabandona ko ang karangalan ko bilang sundalo. Taos-puso akong humihingi ng paumanhin sa lahat ng opisyal at sundalo na nasugatan at nagdusa dahil sa akin. Tumayo siya at yumuko ng malalim sa mga sundalo. Tatanggapin ko ang parusa para sa krimen na nagawa ko, alinsunod sa batas. Ngunit, huling-hiling ko, sana'y hindi na lumitaw ang mga sundalong tulad ko. At sa ilalim ng pamumuno ni Major General Aurora Liwanag, sana'y maging mas malakas at marangal ang hukbong katihan ng Pilipinas. Ang courtroom ay nabalot ng katahimikan. Pagkalipas ng ilang araw, sinentensiyahan siya ng maximum penalty ng imprisonment ng court-martial, tinanggalan siya ng lahat ng military status, at ikinulong sa Military Correctional Facility. Ang kanyang pamilya ay dumanas din ng matinding paghihirap. Ang scarlet letter ng pagiging pamilya ng isang tiwaling opisyal ay yumanig sa kanilang buhay, lalo na ang kanyang anak na lalaki, na tiningnan siya bilang isang hero, ay dumaan sa matinding shock at turmoil. Ang pangarap ng kanyang anak na maging isang kasingganda niyang sundalo ay nawasak. Tahimik na kinontak ni MG Liwanag ang asawa ni Cole Ellen, sagrado pagkatapos ng trial. Sa halip na salita ng pag-aliw, nagbigay siya ng isang sulat. Sa sulat, nakasulat ang information tungkol sa isang scholarship foundation at counseling support program para sa mga anak ng sundalo. Ito ang kanyang paraan, huwag mong kamuhaan ng tao, kundi ang kasalanan. Ang asawa ni Cole. Sagrado ay tahimik na umiyak at tinanggap ang sulat na ibinigay niya. Opisyal na natapos ang kaso. Ngunit ang sugat at aral na iniwan ng bagyo ay nanatili sa puso ng lahat ng miyembro ng Lacan Division na nagsisilbing landmark sa kanilang daraanan. Matapos humupa ang aftermath ng kaso ni Coronel Tomas Sagrado, ilang buwan na ang lumipas. Sa ilalim ng pamumuno ni MG Aurora Liwanag, ang Lacan Division ay nakabawi ng mabilis. Ang rehiyemento na pinamumunuan ni Coronel Jigs Corpus ay naging isang matagumpay na model ng camp reorganization at naging halimbawa sa ibang unit. Ang isang bagong kultura ng transparent at fair na command ay nagsimulang mag-ugat sa buong camp, ngunit ang tunay na pagsubok ay hindi pa dumarating. Ang karangalan ng isang camp ay pinatutunayan sa combat readiness. Sa wakas, dumating ang panahon ng pagsubok para sa kanilang skills. Ang National Joint Tactical Drill ay nagsimula na isinasagawa bawat taon tuwing taglagas na kinasasangkutan ng lahat ng unit ng hukbo. Ang joint drill ay hindi lamang isang maliit na drill na kinasasangkutan ng ilang unit. Ito ang pinakamalaking field drill ng hukbong katihan ng Pilipinas, kung saan ang course-level troops at equipment ay ganap na nagtatrabaho, na nagsasagawa ng matitinding maneuvers at combat na parang totoo. Ang performance sa drill na ito ay itinuturing na objective indicator ng combat power ng unit. Ang lahat ng mata ng Army Headquarters ay nakatuon sa Lacan Division. Nagdulot ba ng increase in combat power ang massive turnover at internal reform ng command? O, sa halip, sinira ba nito ang cohesion ng camp at nagpahina sa combat power? Ang drill na ito ay isang malaking pagsubok sa mga pagsisikap ni MG Liwanag sa nakalipas na ilang buwan. Ang drill na ito ay hindi lamang isang drill para sa atin, sabi ni MG Liwanag sa buong camp sa departure ceremony ng drill ng may determinadong boses. Ito ang arena para maibalik ang ating karangalan, upang patunayan kung gaano tayo kalakas laban sa distrust at doubt ng mundo. Muli tayong nabuhay sa nakalipas na ilang buwan sa pamamagitan ng hard work. Ngayon, oras na para ipakita natin ang ating skills. Lumaban tayo at manalo. Hoa! Ang hiyawan ng mga sundalo ay yumanig sa hangin ng taglagas ng camp. Wala nang talo o cynicism sa kanilang mga mata. Tanging kumpiyansa at mainit na will to fight ang nagniningas. Ang drill ay nagsimula ng matindi. Ang Lacan Division ay nakipaglaban sa Elite Mechanized Infantry Division na gumaganap bilang enemy Blue Forces. Sa objective power, ang Blue Forces, na armado ng K-1 tanks at armored vehicles, ay mas malakas. Maraming military expert ang umaasa na mahihirapan ang Lacan Division. Ngunit nang magsimula ang laban, ang sitwasyon ay nagbago.
Tinanggihan ni MG Liwanag ang lahat ng lumang operational plans at nagpakita ng matapang na maneuvers na gumagamit ng terrain at creative tactics na sumusubok sa kaaway. Lalo na ang ika-5 Regimiento, na dating hotbed ng korupsyon, ay naging ganap na ibang unit sa ilalim ng pamumuno ni Coronel Corpus. Attention, all regimental units. Ang main combat unit ng kaaway ay kasalukuyang pumapasok sa I-Canyon. Ang 1st Battalion ay pumunta sa B-Ridge at atakehin ang flank ng kaaway. Ang 2nd Battalion ay mag-ambush sa Sea Hill at harangan ang retreat route. Ang 3rd Battalion ay magtayo ng matibay na defense line sa kasalukuyang posisyon at ilur ang kaaway hanggat maaari. Ang utos ni Coronel Corpus ay malinaw at direkta. Hindi na ito isang passive unit na naghihintay ng utos mula sa itaas. Naging isang buhay na organization ito na gumagalang sa judgment ng field commander at ang lahat ng subunit ay kumikilos ng organically. Ang mga sundalo, na nakasuot ng bago nilang body armor at communication equipment, ay kumilos ng in sync. Isang bagay na hindi nila maiisip noon. Samantala, sa isang workshop sa Military Correctional Facility, si Tomas Sagrado, na nakasuot ng inmate uniform, ay tahimik na nakikinig sa balita tungkol sa drill na nagmumula sa radyo. Nag-uulat ito na ang Lakan Division ay lumalaban ng mahusay laban sa Blue Forces, na labag sa inaasahan, MAF. Drill lang iyan. Lahat ng nandoon, ako ang nagpalaki sa kanila, sabi ng isang batang bilanggo na nagtatrabaho sa tabi niya ng may pangungutya. Biglang nanlamig ang tingin ni Tomas Sagrado. Huminto siya sa ginagawa niya at tiningnan ang batang bilanggo. Ano ang alam mo para magsalita ng ganyan? Ha? Akala mo ba may star ka pa, matanda? Nagsuot ako ng star noon. At ngayon ko lang nalaman kung gaano kabigat ang star na iyon. Ang mga taong iyon, nag-ensayo sila ngayon, isinasalang ang buhay nila para protektahan ang bansa. Hindi sila nabubulok dito dahil sa kalokohang krimen na ginawa mo. Kung muli mo pang ininsulto ang mga sundalo ko, bubunutin ko ang lahat ng ngipin mo. Dahil sa fierce aura ni Tomas Sagrado, sumuko ang batang bilanggo. Bumalik si Tomas Sagrado sa kanyang trabaho, ngunit ang kanyang isip ay nasa drill ground na sa camp. Ang camp na iniwan niya, ang hukbo na tinangka niyang sirain, ay lumalaban ng mahusay kahit wala siya, nakaramdam siya ng isang kakaibang damdamin. Kapaitan at bahagyang pagmamalaki. Marahil ay nagsisimula na siyang makita ang tunay na puso ng isang sundalo. Ang drill ay nasa huling yugto na. Sa kabila ng numerical inferiority, hindi lamang matagumpay na naidepensa ng Lakan Division ang offensive ng Blue Forces, kundi naglunsad pa ng isang counter-attack na nagulat sa Drill Control Headquarters. Ang sentro nito ay ang matapang na desisyon ni MG Liwanag. General, ang enemy command ay natagpuan sa Area D. Ngunit upang makarating doon, kailangan nating dumaan sa main defense line na binabantayan ng enemy armored unit. Masyadong malaki ang risk, nag-ulat si Madge Reyes nang nagmamadali. Ang frontal breakthrough ay stupid, gagawa tayo ng sarili nating daan. Tinuro ni MG Liwanag ang isang lugar sa map gamit ang kanyang daliri. Ito ay isang matarik na bulubundukin na walang daan sa map. Gagamitin natin ang Engineer Battalion para gumawa ng daan sa bundok na ito sa loob ng isang gabi. At gagamitin natin ang Special Forces Regiment para pumasok sa gabi at direktang atakehin ang enemy command. Kaya ba natin iyan? Ito ay halos imposible na operation. Ngunit walang sinuman ang nagtanong. May kumpiyansa sa kanyang mga mata, at ngayon, lubusan na siyang pinagkakatiwalaan ng mga miyembro ng camp. Nang gabing iyon, ginawang katotohanan ng Engineer Battalion ng Lakan Division ang imposible. Sinunod ng mga sundalo ng Special Forces ang daan na ginawa nila sa pawis at pumasok ng tahimik sa kaaway. At kinabukasan ng umaga, ang loudspeaker sa lahat ng drill situation room ay nagpatugtog ng broadcast na nagtatapos sa drill. White Forces, Lakan Division, enemy command captured, drill ended. This is not an actual situation, I repeat. Ang resulta ay isang malaking tagumpay para sa Lakan Division. Ang mga general sa Army Headquarters na nanonood sa drill ay hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Ang camp na malapit nang maging dissolve dahil sa corruption scandal ay naging pinakamalakas na combat unit ng hukbo sa loob lamang ng ilang buwan. Pagkatapos ng drill, si MG Liwanag ay tumayo sa harap ng mga sundalo na pagod at may alikabok sa mukha. Walang imik siyang nagbigay ng salute sa kanila. Ang sinserong salute ng general sa kanyang camp, ang pinakamarangal at pinakakapuri-puri sa lahat. Natapos na ang panahon ng pagsubok. At ang Lakan Division ay muling nabuhay bilang isang steel-like camp na nilinis ang stigma ng nakaraan sa pamamagitan ng pagsubok na iyon. Sa kanilang dibdib, hindi na isang hindi mabubura na sugat, kundi isang marangal na medalya ang nakaukit. Pagkatapos nito, 2 taon na ang lumipas. Ang taglagas ng camp ay muling dumating, nagpinta ng pula sa mga bundok at burol. Ngunit ang hangin na dumadaloy sa Lakan Division ay ganap na naiiba sa 2 taon na ang nakalipas.
Ang anino ng distrust at cynicism na bumabalot sa camp ay wala na, at sa halip, puno ito ng malusog na kumpiyansa at kasiglahan. Sa motor pool ng Ika-5 Regimiento, tinuturuan ni Master Sergeant Ben Panganiban ang isang bagong sergeant sa assembly and disassembly ng K-3 rifle. Ang kanyang kulubot na kamay ay maamoy pa rin ng langis, ngunit ang kanyang mga mata ay mas kalmado at malalim kaysa dati. Tingnan mo ng mabuti, Sherte, ang baril ay hindi lang isang piraso ng bakal. Ito ang buhay ng sundalo na may hawak nito, at ang buhay ng mamamayan na pinoprotektahan natin. Kaya, hindi natin dapat pabayaan ang kahit isang maliit na tornilyo. Ang kanyang pagtuturo ay hindi lamang isang paglipat ng skill. Ito ay ang paglilipat ng military spirit, ang mindset na dapat taglayin ng isang sundalo. Ang batang sergeant ay inukit ang bawat salita niya sa kanyang puso ng may paggalang. Ang camp na dating parang rotten tree ay ngayon ay naging isang mayabong na lupa na nagpapalaki ng malusog na saplings na tulad nito. Sa parade ground, ang close quarters combat drill ng mga sundalo ay nagpapatuloy sa ilalim ng malakas na boses ni Coronel Jigs Corpus, ang kumander ng Ika-5 Regimiento. Ang mga sundalo, na nakasuot ng latest combat gear, ay kumikilos ng walang pag-aalinlangan. Ang kanilang mga mata ay buhay, at ang bawat galaw ay puno ng disiplina. Si Coronel Corpus ay hindi na isang nag-iisang wolf. Kasama ang kanyang tapat na mga tauhan, tumayo siya bilang pinakamalakas at pinakapinagkakatiwalaang commander sa Lakan Division. Ang sentro ng lahat ng pagbabagong ito ay si Aurora Liwanag, ngunit hindi na siya ang general ng Lakan Division. Ang kanyang mga nagawa ay kinilala, at na-promote siya bilang Lieutenant General, LT Gen, at inilipat sa General Headquarters bilang Chief of Operations. Nang kumalat ang balita na aalis siya, ang buong camp ay nalungkot. Sa araw ng change of command ceremony ni MG Liwanag, ang buong camp ay nakahanay sa parade ground upang saksihan ang kanyang huling pag-alis. Ito ay ganap na naiiba sa kanyang pagdating, 2 taon na ang nakalipas, nang may malamig at kakaibang tingin. Sa mata ng bawat sundalo, may sinserong respeto at pasasalamat para sa kanya. Tumayo si MG Liwanag sa podium at nagbigay ng huling paalam gamit ang kanyang sariling boses, nang walang speech script. Minamahal na mga opisyal at sundalo ng Lakan Division, ngayon, nandito ako para magpaalam sa inyo. Dahan-dahan niyang tiningnan ang mga mukha ng mga sundalo na pumuno sa parade ground. Ang nakalipas na 2 taon ay tila isang flashback sa kanyang isip. Sinasabi ng mga tao na binago ko ang Lakan Division. Ngunit hindi ako sumasang-ayon. Nagbigay lang ako ng maliit na pagkakataon para magbago kayo ng kusa. Kayo mismo ang nagbago sa Lakan Division. Kayo na naglakas loob na hindi manahimik sa harap ng kalokohan. Kayo na nagsisi sa mga pagkakamali ng nakaraan at pumili ng mas magandang kinabukasan. At kayo na nagprotekta sa karangalan ng camp sa pamamagitan ng tahimik na paggawa ng inyong tungkulin sa mga hindi nakikitang lugar. Kayo ang lahat ang mga bida sa dakilang pagbabagong ito. Ang tingin niya ay huminto sandali kay Master Sergeant Ben Panganiban, na nakatayo sa gilid ng parade ground. Madalas nating hinuhusgahan ang isang sundalo sa dami ng star sa balikat. Ngunit sa nakalipas na 2 taon, natutunan ko dito, ang mga star na tunay na nagniningning ay wala lamang sa balikat ng general. Mayroon ding mas maliwanag at mas marangal na star na nagniningas sa luma at punit na sapatos ng sundalo, sa kamay na maamoy ng langis ng NCO, at sa noo na pinapawisan ng junior officer. Natapos niya ang kanyang salita at nagbigay ng matagal na salute sa mga sundalo na nakahanay sa harap niya. Tahimik na tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Iyon ang mainit na paalam para sa mga taon na umiyak at tumawa siya kasama ang Lakan Division. Samantala, sa Military Correctional Facility sa Ichon, nagkaroon ng emergency dahil sa matinding pag-ulan noong nakaraang gabi na nagdulot ng landslide sa kalapit na bundok na tumama sa isang maliit na baryo sa ibaba. Ang mga kalsada ay naputol at ang komunikasyon ay nawala. Ito ang pinakamasamang sitwasyon kung saan hindi makapasok ang external rescue team. Ang mga bilanggo na nagtatrabaho sa workshop ay nanginginig sa takot sa tanawin ng chaos sa labas ng bintana. Noon, biglang tumayo si inmate number 77, Tomas Sagrado. Ano ang ginagawa mo? Umupo ka. Sigaw ng guard, ngunit hindi siya pinansin. Pinunit niya ang kanyang inmate uniform at mahigpit na itinali, at sumigaw sa iba pang mga bilanggo sa paligid. May mga tao na natabunan sa labas. Kailangan nating iligtas sila. Sumunod sa akin ang sinumang malakas pa ang katawan. Ang kanyang sigaw ay may authority at karisma niya noong commander pa siya. Sa kabila ng pagpipigil ng mga guard, pinamunuan niya ang ilang bilanggo at tumalon sa putikan na binabaha. Pagdating niya sa lugar, agad siyang naging commander. Ang kanyang mga dekada ng field experience ay nagniningas sa disaster area. Ikaw, tingnan mo ang gumuho na retaining wall. Ikaw, sumama ka sa akin at hanapin ang mga natabunan.
magdala ng shovels at pickaxes mula sa workshop at magdala rin ng lubid. Ang kanyang mga utos ay mabilis at tumpak. Hinukay niya ang putik gamit ang kanyang mga kamay, inilipat ang mga natumbang puno, at naghanap ng mga survivor. Ang kamay na dating nagnanakaw ng supply para sa kanyang yaman ay ngayon ay nagtatrabaho ng husto upang iligtas ang kahit isang buhay. Pagkalipas ng ilang sandali, narinig niya ang mahinang iyak ng isang bata. Ang tunog ay nagmumula sa isang lumang shed na malapit ng gumuho. Pinigilan siya ng lahat dahil mapanganib, ngunit hindi siya nag-alinlangan at pumasok sa shed, at pagkatapos ng ilang sandali, lumabas siya, hawak ang isang bata na puno ng putik. Sa sandaling ibinalik niya ang bata sa mga magulang nito, gumuho ang shed sa likuran niya. Nang araw na iyon, dahil sa pagsisikap ni Tomas Sagrado at ng mga bilanggo, nailigtas ang higit sa 10 residente ng baryo. Ang balita ay huli nang naiulat sa media, ngunit maikli lang itong binanggit bilang isang huwarang bilanggo at dating sundalo. Pagkalipas ng ilang araw, sa visiting room ng correctional facility, nakaupo ang kanyang anak na lalaki sa harap ni Tomas Sagrado, na pumayat. Matagal silang natahimik. Ang anak ay nagagalit sa kanyang ama, at ang ama ay nahihiya sa kanyang anak. Napanood ko ang balita. Ang anak ang unang nagsalita ng may pag-aalinlangan. Ama, napakaganda mo noong araw na iyon. Iyon ang tunay na sundalo na pinangarap ko noong bata pa ako. Sa isang pangungusap na iyon, ang mundo ni Tomas Sagrado na gumuho ay tila itinayo muli. Malalaking luha ang dumaloy mula sa kanyang mga mata. Nawala na ang kanyang rank, honor, at yaman, ngunit sa sandaling iyon, natagpuan niya ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Ang paggalang ng kanyang anak. Nang gabing iyon, sa opisina ng Chief of Operations ng General Headquarters, tinitingnan ni LT Gen. Aurora liwanag ang night view ng Maynila mula sa bintana. Sa kanyang lamesa, may isang unofficial report tungkol sa rescue operation sa landslide malapit sa correctional facility. Ang huling linya ng ulat ay nagsasaad ng selfless service of inmate 77. Tahimik niyang isinara ang ulat at tiningnan ang larawan ng kanyang ama sa lamesa, at ngumiti siya ng bahagya. Siguro, hindi lamang niya hinatulan ang isang tiwaling general, kundi niligtas din niya ang isang sundalo na naligaw ng landas. Natapos na ang kanyang laban. Ngunit ang binhi na itinanim niya ay kumakalat na ngayon sa buong malaking gubat ng hukbong katihan ng Pilipinas, na nagpapakinang sa libu-libong bituin na tahimik na nagpoprotekta sa bansa. Ang katotohanan na ang tunay na karangalan ng isang sundalo ay hindi lamang nananatili sa balikat, kundi natatapos sa conviction sa puso. Iyan ang katotohanan na pinatunayan ni Aurora Liwanag, Tomas Sagrado, at ng lahat ng miyembro ng Lakan Division gamit ang kanilang buong pagkatao. Isang walang pangalan na bituin ang nagniningning ng maliwanag sa kalangitan ng Maynila.